Hello mga kasabong, Ninyo Anthony sa El Nino Conditioning System, ang observant na magmamanok. Shout out sa lahat ng backyard, shout out sa lahat ng mga El Nino Conditioning System user, shout out sa lahat ng mga observer, shout out sa mga lahat ng backyard na sumusunod sa El Nino Conditioning System, shout out sa lahat ng viewers. So may nanawagan pala ako sa mga viewers ko at mga subscriber na gumagawa ng tari. Pahingi naman. Yun na lang ano nyo sa akin. Mabalato kasi ang tari ko luma na. Luma na 10 years na tari ko. Kung sino man maka-provide ng tari, kahit luma na tari, basta magamit pa, papasalamatan ko, gawin kong VIP sa aking GC. Saka kung sino man makapag sponsor ng damit, para meron naman tayong unboxing sa ating ating vlog, kasi gusto ko na mag-unboxing ng mga tari, unboxing ng manok, unboxing ng damit, unboxing ng mga regalo. Gusto ko na mag-unboxing, wala pang nagbigay. Meron ng sponsor, damit, isa pa lang. Kaya nanawagan ako sa aking mga subscriber, baka meron kayong mga ibibigay, lalo na sa mga OFW na natuturuan ko. Baka may pasalubong kayo sa akin para mayroon naman akong unboxing. Message lang kayo sa Nino Anthony Moanya FB page at Nino Anthony Moanya YouTube channel. So guys, ang market ko ang mga backyard. Kung may gagaya mga farm, magpasalamat naman kayo sa akin. Ang pinagtuunan ko ng pansin ang mga backyard, lalo na yung mga nasa bundok. Yung mga nasa bundok na walang access sa mga vitamins na mamahalin at mga nagmamanok sa mga maliliblib na lugar, na makakita ng video ko na to para sa inyo to. Lalo na sa Danau, sa Danasan, sa Bayabas, sa Danau. Maraming nakakilala sa akin dyan. Saan ba yun? Sa Lawaan, Danau. Maraming nakakilala sa akin dyan. Dyan ako dati last year. Dyan ako. Isa akong kolektor ng isang microfinance. Dati, dyan ang trabaho ko, 5 years. Suminto lang ko niyan. Kaya sa lahat ng mga nasa liblib na lugar, sa mga bulumbundukin na walang access sa mga gamot, para sa inyo to. Kung ang lugar nyo malayo sa kabihasnan, mga bundok, pero may mga manok kayo, pero wala kayong access sa mga preskong pagkain, na mga komersyal na pagkain, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala, mas maganda pagkain nyo. Kung may mais kayo, bagong harvest na mais, yung unang giling, crack, yung crack, pwede na yun. Ibabad nyo lang sa gabi, pakain sa umaga. Mas healthy yun kasi presko talaga yun. Yung harvest nyo na mais, kung sa lugar nyo wala kayong mabilhan ba, para to sa mga lugar na maliblib na ba, walang mabilhan na patuka, kung may darating man na patuka, sira na, bukbuk na, mas maganda yung fresh, yung bigas, mais, padaanin nyo sa gilingan ng isang bisis. Yung unang, magtabi kayo dyan. Yun ang gawin yung patuka sa manok. Healthy yun. Healthy. Sabihin nila, magiging maraming carbo loading kasi puro mais. Okay lang yun. Sparring mo manok 2 times a week para lalabas ang energy niya. Ganun lang yun. Huwag mo lang pakain tas wala kang gagawin. Yan, tataba manok mo. Pero pag araw-araw mo scratch box, tas nag-sparring ka 2 times a week, yung mga stored energy niya malabas niya. So okay yun. Okay pa rin yung pakain na mais lang. Okay lang yan kung wala ka talagang access. Kaysa naman pakainin mo ng sira na patuka, bukbok na, may amag na. Mas maganda pa yung mais na bagong giling. Mas maganda yun, yung isang daan sa gilingan ba. Mas maganda yun. Tapos kung wala kayong access sa vitamins, maghanap kayo ng bunga ng saging, yung mga hinog.
pakainin nyo, snack, tanghali o umaga, halo nyo sa patuka. Sa hapon, halo nyo sa patuka, saging. Yan, maganda yan. Yung bunga ng niyog, magbigay kayo dyan. Mayroon na yan, may vitamins na yan, mas natural pa yan. Mas maganda pa epekto yan sa manok. Papaya, kahit anong saging. Basta, kahit anong prutas. Papaya, pineapple, yung mga prutas sa bukid, buko, kinayod. Ibigay nyo paminsan-minsan sa manok. Gaganda ang manok nyo kahit walang komersyal na pagkain. Itong discussion na to, para to sa mga nagmamanok sa bukid na nakakapanood sa vlog ko na walang access sa mga masasarap na pagkain na komersyal. Tulad ng mga Enerton, tulad ng mga Platinum. Kasi malayo sa kabihasnan. Di makababa kasi malayo. Ang manok nyo, pwede pa rin yan gagalaw ng maayos. Magpagiling lang kayo ng mais ng isang gilingan, yung medyo crack lang ba, crack corn lang. Ibabad nyo sa gabi, pakain nyo sa umaga. Ang ibabad nyo sa umaga, pakain nyo sa hapon. Kaya lang, ang ibabad nyo sa hapon, pakain nyo sa umaga para hindi masyadong matigas, malambot konti. Tapos, lagyan nyo ng kinayod na niyog. Lagyan nyo ng hiniwa na papaya na hinog. Hiniwa na hinog na saging, hinog na pineapple. Mas magaling pa ang manok nyo niyan. Kung ganyan ang mixture nyo. Lagyan nyo ng kamatis. Kung wala mga, lagyan nyo ng carrots. Lagyan nyo ng pitsay. Sus, mas matibay ang manok nyo kahit ganyan ipakain nyo. Bagay yun, pag sabihin ganun. Wala kasing pagkain sa bukid. Anong wala? Mas masarap ang pagkain sa bukid. Madiskarte ka lang. Lagyan mo ng kangkong. Nga, chap-chap. Mas madiskarte ka lang kakain ng manok niyan. Mas masarap ang pagkain sa bukid na presko pa. Ito, para to sa mga taong hindi makapunta sa bayan, makabili ng patuka ng manok. Tulad ng nasa bundok, sa Kadapdapan. Mga manok sa Kadapdapan, mayayaman lang nakakabili ng maayos ng pagkain. Minsan malayo ang yung mga shoutout sa mga pinsan ko dyan, mga pikiro, mga nilugaw sa Kadapdapan. Shoutout. Sa North Cotabato, shoutout. Sa iba pang lugar, shoutout sa inyo lahat. Kung wala man kayong access sa magagandang pagkain, sa mga preskong pagkain, gumawa kayo ng sarili nyong pagkain na galing sa sakahan. Mga mais na bagong harvest. O yung walang bukbok. Pagiling nyo na 100, yung kinakrak lang, ibabad nyo sa gabi, pakawan nyo sa umaga. Ang babad sa umaga, pakain nyo sa hapon. Ang babad sa hapon, pakawan nyo sa umaga. Lagyan nyo ng mga prutas. Saging, papaya, pinya, gulay, kamatis, carrots. Kung anong nasa paligid mo lang. Kahit anong gulay. Yung mga leafy vegetables. Lagyan mo ng malunggay. Lagyan mo ng kangkong. Kakainin niya ng manok. Mas healthy pa yan. Busugin mo lang ang manok, gagalaw ang manok mo. Sabihin ko sa iyo, kahit sino kalabanin mo. Huwag kayong mga backyard na nasa bundok, huwag kayong mapanghinaan ng loob na ang inyong manok. Walang vitamins, walang injection, walang vitamins na nagpapalakas ng manok. Walang injection nagpapalakas ng manok. Kung totoong may gamot na nagpapalakas at injection nagpapalakas, bibili na lang ako. Kahit ang manok ko mahina, nasa pagkain ang pagpalakas ng manok. Kahit anong klaseng pagkain, basta presko lang, wag lang yung sira na pagkain. Ha? Wag kayong maniwala dyan na magaling ang manok dahil sa vitamins, magaling ang manok dahil sa injection. Wala. Kung meron pa dyan, bibili na lang ako ng vitamins at injection. Kung meron makapagaling, gagastos na ako kasi mabili lang naman yan eh. Pero wala yan, hindi yan totoo. Nasa pag-alaga natin. Saktong pagkain, busugin mo ang pagkain. Kahit ang pagkain mo mais lang, ang pagkain mo mga chap-chap na prutas lang, mas matibay ang manok mo pag ganyan ibigay mo. Pakainin mo ng nilagang itlog, sus, magtibay ang manok mo niyan. Yan ang pwede nyong gawin sa manok mo kahit bundok pa yung lugar nyo, ang tibay ng manok mo. Matibay. Kaya sa lahat ng nasa bundok, huwag nyong isipin na mahina manok nyo.
ang manok nyo, mas advantage yan kaysa nasa bababa kasi yung bundok, ang baga ng manok nyo, malalakas, sanay sa manipis na hangin. Kaya kung ilalaban nyo yan, ang titibay niyan, lalo na kung presko magkain mo, magawa mo lang na pagkain, mais. Kung wala kang, kung para to sa hindi makabili hindi makabili ng mga presko na pagkain, gumawa ka na lang ng sarili mong pagkain kung hindi ka makabili ng mga nakabalot na pagkain. Kaysa naman ipipilit mong pakainin sa mga sira na pagkain, yung nakabukbok na, inaamag na dahil sa layo ng biyahe. Inaabag na, walang bumibili, ikaw lang bibili. Tapos ipakain mo sa manok, yun ang nakakasira, hindi magtutunaw ang manok mo. Pero kung gagawa ka ng presko na pagkain, galing sa bagong harvest na mais, ipagiling mo, pabiyak mo lang. Kundi, isabay mo, di ba? Magpagiling ka. Pagpagiling ka ng isang sako, ang kalahati nun, para sa manok, ang kalahati para sa tao. Ganun. Kaya, sa lahat ng mga nagmamanok backyard sa bundok o sa mga lalayong lugar, huwag kayong mag-alala. Gawin nyo lang itong tinuturo ko. Pakainin nyo ng preskong mais. Lagyan nyo ang mais ng mga gulay, kamatis, carrots, kung anong nasa paligid nyo. Kangkong, pitsay, ano bang nasa paligid? Mga papaya na hinog, saging na hinog, yung pineapple na hinog. Sus, ang tibay ng manok nyo. Kahit pa iba-iba pa yan, ipakain nyo yan. Basta may prutas, niyog na kinayod. Ang galing niyan sa manok. Tingnan pagbaba niyan. Parang galing sa farm. Lalo na pag ilalaban nyo sa mga sabungan. Sus, hindi mapagkamalang galing sa bundok. Pag ganyan ipapakain nyo. Ang kintab ng balahibo, basta ayusin nyo lang pag-alaga. Dapat hindi bugbugin sa sparring. Dapat may pahinga. Araw-araw. Sa kulungan. Ilabas sa talian sa umaga, ikulong sa gabi para hindi mauulanan. Kasi ang ulan, kalaban niya ng manok. Nababasa ang manok. Kaya guys, yun ang masishare ko sa mga tao na andun sa bundok, walang mabiling preskong ready mix na pagkain. Gumawa kayo ng sarili nyong pagkain, yung mga hindi makabili. Pero kung makabili kayo ng presko, bili kayo ng presko para madali na lang ipakain. Pero kung wala talaga, gumawa kayo ng sarili nyong patuka na galing mais, mga prutas, paghalo-haluin nyo. Matibay ang manok nyo dyan. Salamat guys, salamat sa mga backyard, salamat.